Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay April 18, 2020, araw po ng Sabado, at bukas ay Linggo na naman po sa ating kalagitnaan, kaya napakabilis po ang pagdatal at paglipas ng bawat araw na dumarating sa ating mga buhay. Pero ganun pa man ay napakabuti ng ating Diyos na lagi natin nakakaulayaw sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. Kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli sa ating kalagitnaan, handang maglingkod sa Diyos at magministeryo sa inyong lahat. Saan man kayo sulok naroroon dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Kaya nga po, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, tunay na Ikaw ay lipos ng pag-ibig. At yan ay patuloy mo na ipinapadarama sa bawat isa sa amin, sa araw-araw at sa bawat saglit ng aming mga buhay. At yan ay inyong ipinaranas sa amin sa buong nakalipas na araw at gayon din sa buong magdamag. Kung kaya't kami po ay nagkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, at gayon din, O Diyos, ng katiwasayan na nanggagaling po sa inyo. Kaya nga po, Panginoong Diyos, hayaan po ninyo na muli naming hilingin sa inyo ang inyong pamamatnugot sa aming gawain na Ride On Ministry sa araw na ito, at kami po'y dulutan ng pagkasi, pamatnubay at paghahari ng inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po ba kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Alam ko po na handang-handa ang inyong mga puso na magpuri sa ating Panginoong Diyos, at awitin po natin itong Jesus Loves Me, This I Know. Ano po? Ito po ay napakalumang gospel song, pero ipinaparating sa atin ng talaga namang walang kupas, hindi nagmamaliw at patuloy na pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesucristo, na Kanyang kapahayagan na ating Panginoon at tagapagligtas. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The
The Bible tells me so. Jesus loves me still today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sa mga awitin na yan na nagpapahayag ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang atin pong teksto sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa awit o Psalms chapter 103, talatang 1 hanggang 22. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At yung pong inawit natin ay related po dito sa biblical passage na ito. At ito po yung ating mababasa at maririnig. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan.
Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon na siya nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan. Kayong mga lingkod niyang masununin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong nagahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Yan po ang kabuuan ng awit 103 na kung saan ang buong passage na ito, ang salmistang sumulat ay ito po ay ipinaparating hindi lamang sa bayang pinili ng Diyos, kundi maging sa lahat ng nilalang sa buong mundo, ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ito yung pinakatema ng tekstong ito. Merong mga ilang bagay na dapat natin pansinin sa buong passage na ito. Unang-una, yung buhay na
ating pong tinatamasa sa araw-araw. Yaong buhay na ipinagkaloob sa lahat ng tao na lumipas na. Ibig sabihin ay mga pumanaw na. Mga nangumbalik na sa alabok. At gayon din sa Diyos na may lalang. Sila na nanampalataya at sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang nakikita ko dito ay yung kahalagahan ng buhay na ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At alam ko po na sang-ayon kayo sa akin na itong buhay na ito ay hindi ho mabubuhay magpakailanman sa ating kalalagayang pisikal na katauhan. Merong magiging hangganan ito sapagkat sinasabi ng salmista doon sa talatang 14 na alam niya na alabok yung ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. At dito ay kanyang inihalintulad sa sinasabi doon sa talatang 15 hanggang 16 ng buhay ng mga tao'y na parang damo ang katulad, na sa parang ay lumalago, na animo ay bulaklak, pero kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. At kung titignan natin, wala hong tao sa mundong ito na talaga naman inilalagay sa kalendaryo ng kanyang buhay, daloy ng kanyang buhay sa araw-araw kung kailan siya aabutan ng kamatayan. Kung kailan siya mamamatay at kung kailan yung pinakahuling yugto ng kanyang buhay sa daigdig na ito. We don't even bear to tackle about death. We don't even put in our calendar of activities year-round. At hindi natin sinasabi kung kailang taon, kailang araw, kailang buwan na tayo po ay malalagas sa daigdig na ito. But this is indeed a reality that will happen to you, to me, and to all created beings of God on earth. And at this point in time, my dear friends in the Lord, that Jesus Christ, we remember those. Naalala natin ang mga frontliners at gayon din sila na mga infected ng coronavirus na hindi po sila nakatawid sa landas ng buhay na ito kung kayatan napakaraming namatay sa buong daigdig at nadadagdagan pa yung bilang ng mga bumabalik sa alabok. At sa piling ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. At napakahirap po ang maospital sa panahon na ito. Ano po? Napakahirap po ang mamatay sa panahon na ito, lalo na
pong namatay patungkol sa COVID-19. Wala na hong burol at hindi mo malalapitan yung labi ng minamahal sa buhay. At gayon din ay ito ay i-cremate. Napakahirap po sa panahon na ito. Pero anong magagawa natin? Dahil tayo ay nasa pandaigdigan na pandemya na nagaganap sa kasalukuyan. Pero tayo na masugid na mananampalataya at sumusunod sa Diyos na ito, na tayo po ay naniniwala that death in life on earth is not the end of everything, but indeed a beginning of a new life in the awesome presence of God the Almighty in Jesus Christ. At ito ang siyang pag-asa natin, the hope of resurrection of Jesus Christ, na yan din ang pangako niya sa atin. At gayon din ang pag-asa na merong nakalaan na buhay na walang hanggan, at merong nakahandang paraiso na inihanda ng Diyos na ito. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Kaya sa inyo na mga frontliners, mga pamilya ng mga naulila ng mga COVID-19 deaths, kami po ay nagpapaabot sa inyo ng aming pakikiisang damdamin at pananalangin na kayo po ay gawaran ng Diyos ng kanyang patuloy na kapahayagan, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang malasakit, ng kanyang pagpapaabot ng kalinga, ng kalakasan, at blessing ng ating Panginoong Diyos. At sa inyo na mga frontliners sa Pilipinas at sa ibang mga dako sa ibayong dagat, we indeed express our manifold thanksgiving, and we even extend to you our earnest commendation and salute to all of you. Thank you very much for your extended life in the course of your battle against the COVID-19, and for extending your manifold love, concern sa inyong pangangalaga at pagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya purihin natin ang Diyos. Kung kaya dito sa sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na doon sa verse 3 hanggang verses 5, ang lahat kong kasananay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyasiyang habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. We embrace this truth. We embrace this promise extended by God, na kung meron mang mga kababayan natin at mga nilikha ng Diyos sa buong mundo na sila po ay nagkakasakit, napakarami yan. Global total COVID cases, at gayon din ang mga recovered patients from this global pandemic. At nabalitaan ko na nagkakaroon ng, kung ito man ay
legit o fake news ba ito, pero nababasa natin na sa pandaigdigan na balita na doon sa China ay nagkakaroon ng pangalawang outbreak ng COVID-19. Hindi ibig sabihin na kung saan nakakaranas tayo nito at maging ang kamatayan ay hindi tayo minamahal o pinapagaling ng ating Panginoong Diyos. Nandun pa rin ang kanyang pag-ibig. Nandun pa rin ang kanyang pagmamahal sa lahat. Sapagat sabi ko nga, ng buhay ng tao sa daigdig ay hindi natatapos sa pisikal na katauhan, kundi beyond this reality of death in life on earth, there is a new life being prepared by God to all of us. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon, bagaman may pangako dito na ang pagpapagaling ng Diyos ay kanyang ipinararanas at gayon din ang kanyang patuloy na pagliligtas at gayon din ang kanyang patuloy na pagpapaabot ng ibayong kalakasan at gayon din ang kanyang patuloy na pagpapadarama ng kanyang kabutihan, ang kanyang malasakit sa bawat isa sa atin. At kung ang Diyos man ay humahatol sa mga matitigas ang ulo at mga pasaway ay makatarungan ang kanyang pagkatol. Kaya nga ho, hoy, kayo na mga matitigas ang ulo. Kayo na mga pasaway sa panahon ng Community Enhanced Quarantine, magsitigil na kayo. At mga napapanood natin, nasa panahon tayo ng Enhanced Community Quarantine ay nagsusugal pa, nagsasabong at nag-iinuman pa ng alak at pasaway pa at hindi sinusunod yung talaga namang social distancing. Oy, magsitigil na kayo. Embrace natin yung bayanihan to heal as one. At kapag tayo mayroong disiplina, kapag tayo ay sumusunod sa mga patakaran, ibig sabihin nun, ipinapaabot natin na tayo po ay merong malasakit sa ating kapwa. Sapagkat yung awit na walang sinumang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sinumang taong namamatay para sa kanyang sarili lamang. Lahat tayo ay merong pananagutan sa isa't isa. At yan ang esensya ng buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nilikha tayo ng Diyos sapagkat meron siyang layunin, meron siyang misyon na ipinapagawa sa atin at isa sa mga layunin at misyon ng Diyos, ang buhay na ito nararapat lamang nakakitaan ng kapahayagan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang malasakit, ng kanyang pakikipagkapwa-tao, lalo na sa mga panahon na katulad nito. And in that case, my dear friends in the Lord, ang ipinaparating ng salmista dito, dahil sa kabutihan, dahil sa pag-ibig, dahil sa malasakit, sa pagpapagaling, at gayon din sa pagbibigay ng pag-asa ng ating Panginoon, sa pagkakaroon at pagbibigay niya ng kalakasan sa atin, na taglay natin katulad ng agila, ay nararapat lamang na tayo po ay magsilapit sa kanyang banal na harapan upang sa ganon ay patuloy natin na papurihan ng ating mga kaluluwa, ng ating buong eksistensya bilang mga nilikha nilalang ng Diyos. At hindi tayo dapat na nakakalimot yung kabutihan ng Diyos na ito na kanyang ipinamamalas sa bawat isa sa atin. Napakaganda ang kalooban ng Diyos na ito. O napakamahabagin ang Diyos na ito, na palaging sinasabi na ito ang kanyang ipinarating at ipinadarama sa kanyang bayang pinili ang Israel, pero marami pa rin ang mga pasuway at matitigas ang mga ulo. Kaya nga,
Doon sa talatang 9 hanggang 10, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Amen. Praise the Lord. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Di katulad ng tao, meron siyang posibilidad na magtatanim ng galit, ng puot laban sa kanyang kapwa. Meron mga tao na meron silang kaaway at sa kanilang mga puso at isipan damdamin at sinasabi ng hayagan hanggang doon sa libingan. Ano po? Na over my dead body, kailanman hindi ko mapapatawad ang taong ito. Pero ang Diyos na ito, napakaraming mga kasalanan ng tao pero nagpatawad siya. At hindi niya sinisingil at kinakalimutan lahat ng mga pagkukulang natin. Ibig sabihin nun, binibigyan tayo ng Diyos ng laging panibagong pagkakataon sa ating mga buhay upang magpanibagong buhay, magpanibagong lakas, at magpanibagong simulain sa ilalim ng kanyang paghahari at gayon din sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, purihin natin, walatiin natin ang Panginoon, magpasakop tayo sa Diyos na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Tayo po ay nasa panahon ng ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Pero nais po natin na batiin ng ating mga kapatid na kung saan ay sila po ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. At ating pong ipinaparating sa kanila ang ating pagbati at gayon din ang ating panalangin, katulad po ng kapatid na Dexter Jan Dukusin Tangonan mula sa Baguio City, Benguet. At gayon din po ang kapatid na Jel Kapukian mula sa Quezon City. At gayon din ang kapatid na Jenny Ann Padron Jen na nandun sa Muscat, Oman. At gayon din po ang kapatid na Maji Ipurong nandun sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ang kapatid na Aaron Saet mula sa San Mateo, Isabela. Gayon din po ang Roxanne Mangalalan Vargas. At gayon din po ang kapatid na War Bartolome ng Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Onyang Ramos Botones mula sa Bataan. At gayon din po ang kapatid na Cristel Feliciano sa Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Arnold Soriano Kalika. Na ito po ay senior pastor ng Victory Church Pateros Chapter. Ano po? At gayon din po ang Mary Grace Ramos Martinez mula sa Balanga City, Bataan. At alam ko po na marami pang magse-celebrate ng birthday sa buong mundong ito. Kaya kayo lahat na nagse-celebrate ng birthday ninyo sa araw na ito, shout out to all of you. Ano po? At gayon din ang aming best wishes and prayers sa inyong lahat. At gayon din po ang ilang mga kapatid natin na ating pong natugay-gaya na sila po ay magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. Ang Pastor Noel Valdez Penera and Pastor Roda Badwa
Pinera dyan sa Palayan City, Nueva Ecija, pero magkaiba yung kanilang local church appointment at sa kanilang 26 years na sila po ay being together. Ano po? As husband and wife, at gayon din po ang kapatid na Ernesto Constantino and Aurora Constantino sa kanilang 35 years na bilang mag-asawa. Sila po ay mula sa San Mateo Isabela. Sila po ay aking mga kamag-anak. Kay pinaparating natin ang ating pagbati sa dalawang mag-asawang ito sa kanilang celebration ng kanilang wedding anniversary. Kaya shout out to all of you. Ano po? At gayon din po sa 57th church anniversary ng Emmanuel Methodist Church dyan po sa Karamay, Espanyola, Palawan, sa panguna po ng ating Pastora Caspian Alimuot, ay atin din pong ipinapaabot ang ating pagbati sa kanilang anniversary, 57th church anniversary. In the mighty name of Jesus Christ, O Lord Jesus Christ, inilalapit po namin lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthday, saan man sila dako naroon, at gayon din sila na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, at gayon din ng church anniversary ng Emmanuel Methodist Church sa Karamay, Espanyola, Palawan. Ay patuloy na pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga anak mong ito. At gayon din ang kanilang mga pamilya, trabaho, at gayon din yung mga nais nila na ma-achieve pa sa kanilang mga buhay, and more blessings and birthdays to come into the respective lives. At gayon din po sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang nagse-celebrate na Emmanuel Methodist Church doon sa Palawan ng kanilang 57th church anniversary. Now, Panginoong Diyos, ang siksik, liglig at umaapaw na blessing mo, Panginoon, ay sa panahon ng COVID-19 na ito ay inyo pong ipadarama at iparanas sa kanila lahat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen po sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, meron tayong natanggap na prayer request. Ano po? Na ito po ay ating natanggap kagabi, ano po? Ito po ay mula sa Agoho Methodist Church ng Barangay Agoho, Kabanggan, Zambales. Ito ang kanilang prayer request, ang patuloy lamang po na pag-iingat sa aming mga kaanib, at sana po ay matapos na din ang epidemyang ito na ating nararanasan. Isama din po namin kayo sa aming mga panalangin na bishop. Yun po ang prayer request ng kapatid na ito. At isama na din natin yung kapatid na Susan Biernes na natanggap po rin ang kanyang prayer request 8:17 kagabi. Ito po ay ang pamilya niya na doon sa Milan, Italy, pero siya nagtatrabaho doon sa Switzerland. At ang kanyang prayer request, yes po, sana matigil na ang pagkalat ng virus para lahat tayo magkaroon ng peace of mind and back to normal life. Ito po ang kanyang prayer request. Ibig sabihin ay related doon sa prayer request ng Agoho Methodist Church. Dalawang bagay yan na isama natin sa panalangin ng Agoho Methodist Church, at isama na rin natin lahat ng mga churches. Ano po? Hindi lamang ang Iglesia Methodista sa Pilipinas, kundi lahat ng existing churches in the Philippines and throughout the whole world, including all church workers. Ano po? At gayon din yung mga laiko na mga leaders, at gayon din po ang mga kaanib, mga pamilya ng lahat ng mga churches na ito. Anumang denominasyon na kabilang, ay isama po natin sa panalangin. Ang pag-iingat ng Diyos ay mararanasan, at gayon din yung patuloy na blessing ng ating Panginoong Diyos, at gayon din yung pangalawa,
yaong matigil na itong coronavirus disease 19 na ito upang sa ganon ay magkaroon na ng kapayapaan sa ating mga isip at puso at manumbalik yung normal na pamumuhay po natin. Kaya tayo po ay lumuhod, pumikit at ipanalangin lahat ng ito sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, mahabag po kayo sa lahat ng aming mga local churches, mga workers, mga laiko, mga kaanib, pamilya ng bawat iglesia, anuman denominasyon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Pakinggan po ninyo, O Diyos, ang aming panalangin at patuloy na pagpalain mo ang pangangailangan ng bawat church, gayon din ang mga manggagawa at mga kaanib. Gayon din po, Diyos, na matapos po itong COVID-19 na ito. At dulutan mo kami ng kapayapaan at gayon din ng normal na pamumuhay. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen sa Panginoon. At gayon din po, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ang prayer request ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz, ito po ay kagabi, 7:36 kagabi, at sinundan ng 7:39 din kagabi. At ito po ang kanyang prayer request, dalawang bagay. Bishop, please pag-pray po ninyo ang bayan ng Hermosa na may 3 COVID-19 patients na po. At gayon din po si Mama Eden Buenaventura, muli po siyang natumba at may balis sa kabilang hita niya. Nag-chat po si Pastor George. Ano po? Yan si Nanay Eden Buenaventura ay nanay po ng ating presidente ng John Wesley Theological Seminary, Reverend George Buenaventura. At gayon din po ang ating National Bishop Manuel Buenaventura Jr. at ang mga iba pang mga anak. Kaya isama po natin ito sa ating panalangin, ang talagang naman treatment para sa kanya at ang kagalingan ng kapatid na ito. At gayon din po yung 3 COVID-19 patients sa Hermosa. At sama na rin natin lahat po ng total COVID cases in the Philippines and throughout the whole world, na sila po ay dulutan ng Diyos na sa pamagitan din ng mga frontliners, mga medical practitioners in every hospital, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na sila po ay dulutan ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin ng sama-sama sa pagkakataon na ito. Hindi, yung isa.
Yes, Lord Jesus Christ, mahabag po kayo sa amin. Patuloy mong pakinggan ang aming mga sama-samang pananalangin sa inyo. Partikular itong prayer request sa Hermosa, Bataan, na mayroon ng 3 COVID-19 patients at kasama na rin, Panginoong Diyos, lahat po ng total COVID patients sa lahat ng mundong ito. Para po sa kanilang kagalingan, kalakasan, at gayon din ang maayos na kanilang kalusugan. At hindi na po sana, Panginoong Diyos, makapag-record pa ang virus na ito sa kanilang mga katawan at buhay. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang prayer request para po kay Nanay Eden Buenaventura. Ang patuloy na inyong pagsubaybay, pag-iingat, at ang karampatang treatment para po sa kanya at ang kanyang kagalingan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, isama po natin sa panalangin. Ano po? Itong kapatid na Reverend Laarni Zuniga, na kung saan ay patuloy ang treatment para sa kanya doon sa ICU ng isang hospital doon sa United Kingdom sa London, na patuloy na ipalapat ng Panginoon ang kagalingan ng kapatid na ito. Kaya tayo po ay sama-sama na mananalangin sa ating Panginoong Diyos para po sa Kanya. Opo, Panginoong Diyos, patuloy po namin ay pinapanalangin ng kapatid na Reverend Laarni Zuniga, nandun sa ICU sa United Kingdom sa isang hospital. Ang kanyang patuloy na kagaling at kalakasan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang ating pakikiisang damdamin at panalangin sa pamilya ng mga Luna at Palafox, sapagkat ating pong natunghayan as of 8 o'clock in the evening, April 17, ay nakarating po sa atin yung balita na kung saan ay isa sa mga ISKO nurse para sa bayan sa katauhan po ng kapatid na Faye Marie Luna Palafox, na ito po ay nagtapos sa University of the Philippines College of Nursing dyan sa Manila, batch 1995, na siya po ay naglingkod sa Philippine General Hospital. At ayon sa aking nabasa ay initially as hospital as a staff nurse noong 1996, at pagkatapos siya po ay naging head nurse ng 5RC CBI diyan sa hospital na yan. At sa panahon ng kanyang huling 7 araw doon sa Philippine General Hospital, at kanyang pinerform ang kanyang role of safety officer in charge of ensuring the complete and correct donning of personal protective equipment, PPE, of nurses
before these nurses enter the unit. Kaya siya po ay isang masugid hero na frontliner nurse na sa panahon ng COVID-19 na-assign doon sa section na ito ng COVID-19 sa PGH. At namatay last night, ibig sabihin na kahapon ng gabi for eternal repose of her soul. Kaya ang panawagan ng panalangin ay gayon na lamang. At gayon din po na nakarating din sa atin yung kapatid na Donald Suelto na siya po ay 51 years old at siya po ay nagtatrabaho for the National Health Service in London sa loob ng 18 years. At ito po ay inireport din ng CNN Philippines sa April 17 na ito po ay a Filipino nurse based in London died in his flat while undergoing quarantine due to his COVID-19 infection. At nadiskubre ng pulis yung kanyang katawan pagkatapos ng kanyang niece na si Emeline Sueto Robertson ay nakiusap sa mga kapulisan na kanilang i-check ang kanyang uncle na kung saan ay nabubuhay na mag-isa. Kaya't ito ay isama din natin sa panalangin ng kanyang pamilya. Ano po? At gayon din nakarating din sa atin na dalawang Ilonggan nurses abroad na sila po ay namatay dulot ng COVID-19 na ito po ay pinahayag naman ng imtnews.net. At sila po ay mga health workers abroad na namatay dahil dito sa coronavirus disease sa 2019 na ito ay nangyari sa panahon na kung saan ay talaga namang kanilang ginagawang kanilang duties and responsibilities as frontliners doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. At isa nito ay ang kapatid na Divina Amo Akad. Ano po? Na a native of Alimujan town in Iloilo province na isa po ay nasokom to the viral disease. At alam niyo po ang edad nito mga kababayan, mga kapatid ay 72-year-old nurse na kung saan ay magre-retiro na itong taon na ito. Magre-retiro na siya. At kung saan siya nagtatrabaho ay doon po sa John D. Dingell Veterans Affairs Medical Center, Detroit, Michigan, United States of America. At sa impormasyon ay siya po yung kauna-unahang first healthcare worker na namatay dahil sa COVID-19 doon sa state of Michigan, United States of America. At ang kapatid na ito ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in nursing dyan po sa Central Philippine University, CPU, in 1969. At yung isang nurse ay ganun din, ay namatay din dahil sa COVID-19 at siya po ay health care worker din doon sa St. Charles Hospital, Ladbroke Grove, West London, United Kingdom. At siya po ay 50 years old. Ano po? 50.
golden birthday, ang kanyang kaarawan. At di man nabanggit yung kanyang first name, ang kanyang pilyedo ay Ganinao, na siya po ay residente ng Barangay Argeles, Jaro District in Iloilo City. At siya po ay nagtapos din ng kanyang Bachelor of Science in Nursing doon sa West Visayas State University. Kaya ito po ay atin na pag-alaman as per reported by Raymar Latosa, April 17, 2020. Kaya't isama po natin lahat ng kanilang mga bereaved families, including yung total deaths of COVID-19. Na ipanalangin natin ang kanilang mga pamilya. At manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon us all, especially the bereaved families of these reported Filipinos died of COVID-19 in London, in the Philippines, and even in the United States. Kaya nga po ay amin pong ipinagkakatiwala ang kanilang mga pamilya, na sila po ay palakasin mo, aliwin, at pagkalooban ng pag-asa at biyaya. At gayon din po, Panginoong Diyos, into thy hands we commit the lives, bodies, and souls of frontliners Faye Marie Luna Palafox, Donald Suelto, and also Divina Amo Akad and Nurse Ganinao, at lahat ng mga namatay dahil sa COVID-19. Sa mga kamay mo, O Diyos, ay aming ipinagkakatiwala, at nawa, Panginoon, inyo po silang tanggapin sa inyong paraiso. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon po ay isama po natin, huwag po tayong magsasawa na ipanalangin ang bansang Pilipinas sa kabuuan, sa pangunguna ng ating Presidente at sa lahat ng mga nasa ilalim nito, sa government man, sa pribada man, at maging hanggang doon sa mga LGUs, sa bawat pamilya, sa bawat barangay, munisipalidad, at gayon din sa mga probinsya, rehiyon, national, at sa bawat individual, at gayon din sa lahat ng kinakasangkapan ng Panginoon sa panahon na ito. At gayon din ang lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Sama po natin sa ating mga panalangin.
Yes, Lord Jesus Christ, ipinagkakatiwala po namin ang kabuuan ng bansang Pilipinas at gayon din po ang mga nanungkulan at bawat pribadong mamamayan at lahat, Panginoong Diyos, ang mga nasasakupan dito at kinakasangkapan mo at maging sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Lord Jesus, please hear our prayer. At mahabag po kayo, Panginoon, sa buong mundong ito. Pagalingin po ninyo, O Diyos, ang bawat bansa, bawat tao, at bawat mamamayan. At matatapos sana, Panginoon, mapupuksa ng tuluyan sa madaling panahon ang COVID-19. In Jesus' name, Amen. Alam ko po, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, na meron po kayong mga personal and family prayer requests. At ito po yung pagkakataon na bawat isa sa atin ay lumapit sa Diyos. Ano man ang mga personal at family prayer requests natin, naniniwala tayo na pakikinggan ng Diyos at Kanyang padadaluyin sa bawat isa sa atin ang Kanyang katugunan. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, please have mercy upon all families. At dinggin po ninyo ang aming mga panalangin at mga pakiusap. Sa pangalan mo, Hesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen at amen po sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magtapos sa ating ilang mga gagawin pa sapagkat tayo po ay papalaot doon sa ating pag-recognize at pag-intercede sa mga comments at gayon din po sa mga nag-likes, ay alam ko po na dumarating sa ating mga buhay na tayo po ay nakakaranas ng kalumbayan. Ano po? May panahon na tayo po ay nalulungkot. At may panahon na para bang naghahanap tayo ng karamay. Sa panahong katulad nito. Ano po? At tayo po ay nasisiyahan kapag meron tayong nababasa sa Facebook, sa Messenger na nagpapalakas sa atin. Ano po? Lalo na kung kinukumusta tayo at sinasabi na pinapanalangin kita at sinasabing sa loob ka lang ng bahay at stay safe, ay talaga naman nakakatats. Kayo po mga kapatid ay natatats ba kayo sa mga ganon na umaabot sa inyong kaalaman na kinukumusta kayo? Ano na bang kalagayan ninyo? Ay alam nyo sa Facebook, ano po, kahit hindi ko nakilala, pag may nag-birthday dyan, may nag-wedding anniversary, merong napakagandang in-upload, ay nag-amen, nananalangin tayo at mapasalamat tayo. Kahit hindi na natin kilala, ay nagpapaabot tayo ng ating malasakit. Kung kaya't
sa gitna ng ating kalumbayan, ng ating pag-iisa, tayo na pamilya sa loob ng ating mga tahanan ay meron tayong Jesus na lagi natin nalalapitan. Kaya awitin natin itong awit na Jesus. Ano po? Nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi, ang karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos ang ligaya. Ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ay tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya lagi mong pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Siya ho talaga ang ating maasahan na karamay sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya salamat sa nag-compose ng awitin na ito. At gayon din ng Papuri Singers. Ano po? Matagal nang awiting ito ay magpahanggang sa ngayon ay nangungusap pa rin at nagpapaabot pa rin ng ibayong inspirasyon at kalakasan sa bawat isa sa atin. Halos ako'y maluha sa awit na yan. At meron pala tayong laging karamay sa ating mga buhay. Kaya narito po, basahin po natin ang mga komento ng ating mga kapatid, mga kababayan, mga ka-ride-on na karamay natin na ipinagkakaloob ng Panginoon. Tayo po ay nagkakaramayan sa bawat isa. Nagmamalasakitan sa bawat isa, nagpapanalanginan sa bawat isa. Kasama natin ngayon ang kapatid Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church, diyan po sa City of Balanga,
Bataan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Luis Cruz dyan po sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Elenita Mendoza dyan sa Jesus Overflowing Grace, Rizal, Nueva Ecija. At ang comment ng ating Reverend Luis Cruz, good morning, have a blessed Saturday sa lahat. At gayon din sa iyo. At added the comment, good morning Bishop Litangonan and family, good morning din, God bless you. At sa inyo na aking nabasa na nag-comment, God bless you rin at inyong mga pamilya at church. At gayon din po ang District Supervising Elder Reverend Bercidita Valenzuela ng Maria Aurora District, diyan po sa Aurora Province. God bless you and your family. At gayon din po ang kapatid na Deng Cañete Duran, diyan po sa Bataan. God bless you and your family. At gayon din po ang Reverend Asuncion Paunil ng United Methodist Church sa bandang Quezon. God bless you. Ang kanyang comment ay, musta na po? Mabuti naman po. Kayo po, kumusta dyan? Regards sa inyong lahat dyan at pagpalain ka ng Panginoon dyan sa buong Rizal, Quezon, Laguna. At gayon din po mula kay kapatid na Jacqueline Canlas. At ito po ang kanyang napakahalagang comment. To God be the glory. Thank you for the opportunity to listen to God's words. God bless you even more. Thank you very much. To God be the glory. God bless you and your family. At gayon din po mula kay kapatid na dating DSE Reverend Diego Genova Romano, diyan po sa bandang Aurora Province. Ay siya po kasama din natin. God bless you, Romano family and your ministry. At gayon din po ang kapatid na Reverend Estelito Gallio Jr. ng United Methodist Church, dyan po sa somewhere in the province of Pampanga. God bless you and your family and your ministry. At gayon din po ang kapatid na Mirna de la Cruz, Bataan din doon. At ang kanyang comment ay, glory to God in the highest. Hello to my auntie in Ohio, USA. Yes, glory to God in the highest. At ano man ang pangalan ninyo, auntie ng ating kapatid na Mirna de la Cruz, ay pinaparating niya ang kanyang hello sa inyo dyan sa Ohio, USA. Lahat kayo na nandyan sa United States of America at sa iba't ibang panig ng daigdig na ito, mga Filipinos, ay shout out to all of you. Pinaparating ang pagbati sa lahat sa inyo. And then comment from DSC Reverend Mercedita Valenzuela, God Ministry Bishop Palito. Pakisama niyo po sa inyong prayer ang mga kapatiran at manggagawa ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, Maria Aurora District, na maging ligtas sa COVID-19 at patnubayan din po ng Diyos sa ating Aurora Governor Seymour. Governor Jerry Noveras, upang maayos po pamamahala at manatiling COVID-0 case ang lalawigan. Maraming salamat po. Keep safe with your family. Ano po, napakahalagang kanto. Praise the Lord at COVID-free ang probinsya ng Aurora at marami pa sana na magiging COVID-free na mga lalawigan at mga iba't ibang mga lugar sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this prayer request of DSC Reverend Mercedita Valenzuela regarding sa kanyang nasasakupan na distrito ng Maria Aurora District ng Iglesia Metodista sa Pilipinas sa ilalim po ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference sa pamumuno ng kanyang regional bishop na Eliezer A. Bote, na ang lahat ng mga churches, mission churches, mga workers, bawat kaanib at gayon din ng bawat pamilya ay patuloy na inyo silang pagpalain, Panginoong Diyos, pangunahan at iligtas sa COVID-19 na ito.
At hindi lamang sa kanyang distrito kundi sa lahat ng districts ng mga churches sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundo, lahat po ng mga conferences, region man, general conference, national, saan man dako, regardless of our denominational affiliation as a church. Aming Diyos, pagpatuloy na pagpalain mo lahat ng mga churches, manggagawa, mga miyembro, Panginoon, at tugunin po ninyo ang lahat ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din po, Panginoong Diyos, na sila maligtas sa COVID-19. At gayon din po, Panginoon, ng pre-request ng ating kapatid na D.S. Reverend Mercedita Valenzuela, ukol sa kanilang gobernador sa Aurora Province, Governor Jerry Noveras, na patuloy na pagpalain mo siyang ganyang pamilya at lalo tigit ang kanyang panunungkulan sa buong probinsya, na ito po ay kanyang mahusay na pamahalaan at mahusay na pagsugpo. At mga precautionary measures upang sa ganon ay manatiling free zone ito ng COVID-19. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we pray, including all provinces, all towns and cities throughout the Philippines and the whole world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din po ang comment na nakarating din sa atin ay kasama natin ang kapatid na Governor B ng Pansol Methodist Church diyan sa Pansol, Diliman, Quezon City. At siya po'y kasama natin. God bless you and your family at gayon din sa ating church yan. At gayon din ang buong Quezon City na napakalaki at napakaraming mga COVID-19 cases. At ipinapalalangin po natin. At gayon din po mula kay Bishop Ilorde Sambat ng United Church of Christ in the Philippines. At ang kapatid na ito ay mula sa Pampanga, pero ang kanyang ministry ay nandun sa talaga naman northern part ng Luzon. At pagpalain ka, Bishop Sambat, at gayon din ang iyong pamilya at gayon din ang nasakupan ng inyong ministry at leadership. At sa lahat ng United Church of Christ in the Philippines, sa buong Pilipinas. Pagpalain kayo lahat ng Diyos mula sa inyong mga namumuno at sa lahat ng mga workers, mga membro sa mandako sa buong Pilipinas. May the Lord Jesus Christ continue to bless you all. Likewise to all other churches. Amen sa Panginoon. At mula kay kapatid na Angelito Florentin. Ito po ay parang kamag-anak ko ito, na nakabase doon sa California, United States of America. God bless you, Florentin family. At pagpalain kayo ng Diyos lahat dyan. And please extend my regards to my brother dyan. At gayon din mula kay kapatid na Nevelyn Cabico Biray. At God bless you and your family. Gayon din dyan sa Kalikid Methodist Church, sa Kalikid Cabanatuan City, Nueva Ecija. At gayon din po mula kay kapatid na Leonie Bautista Articulo. Napakagandang pilyado ng kapatid na ito, Articulo. Sa English ay article. Siya po ay kaanib ng Diparo United Methodist Church. Yan po sa Diparo, Caloocan City. God bless you and your family and your church and your community. At gayon din po at comment mula kay Sister Elenita Mendoza mula sa Nueva Ecija, Rizal. Happy blessed Saturday morning po, Bishop Lito and family. God bless. Thank you very much. Likewise sa inyo. At gayon din po mula kay kapatid na Corazon Navarro. Ang okay. Kasama natin sila na nakikibahagi sa ating gawain. Added comment from Sister Leonie Bautista Articulo. Good morning, God bless. Good morning din at God bless. At gayon din kasama natin kapatid na Minerva de la Cruz. Siya po ay nakatugaygay sa ating Ride On Ministry. God bless. At gayon din po isa sa ating top fan ng kapatid na Agnes Aguilar Javier. Glory to God, plus 3 prayer emoji. Kaya glory to God, pagpalain ka ng Panginoon.
at Javier family at gayon din sa inyong lugar. At mula sa ating kapatid na Reverend Dr. Biner Agtarap ng United Methodist Church, na siya po ay nakabase diyan sa United States of America. Pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong pamilya at sa lahat ng mga pastors, mga missionaries diyan sa abroad. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon at gayon din added comment from Sister Minerva de la Cruz. Glory be to God plus one emoji prayer. God bless you. Salamat sa emoji na yan, ano? At yan ay talaga namang inimbento yun na napakaraming mga emoji na yan, ano? Ng Facebook. Kaya puri ng Panginoon, meron pang ganyan at iba't ibang mga creative na innovative na mga emojis, ano? At added comment from Sister Leonie Bautista Articulo. Na din daw sa prayer si Arnelin Articulo nasa Taiwan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for Sister Enilin Articulo na nandun sa Taiwan, ng iyong pag-iingat, pagliligtas at pamamatnubay sa kanyang maranasan, and for her safety sa COVID-19 na ito. In the mighty name of Jesus Christ, Amen and Amen. At gayon din po ang added kasama natin ang kapatid na Rowena Santiago mula sa Dampalit United Methodist Church diyan po sa Malabon City. God bless you and your family. At gayon din kay kapatid na Jaja May. Ito ba yung ating diakonesa? Diakonis Jaja May Morte diyan sa ang destino niya diyan sa may Trinity Methodist Church, Punturin, City of Valenzuela, Metro Manila. God bless you at gayon din sa ating church yan, sa community. At paki-extend my regards to the Lagban family at gayon din sa mga Santos family, sa ating dating DSE, Reverend Babes Marcelo at sa lahat mga kaanib dyan. At gayon din ang added comment from Leonie Bautista Articulo, family Zamora. Ibig sabihin nun may added prayer request. We pray for the Zamora family. In the mighty name of Jesus Christ, Amen and Amen. At kapatid na Diaconess Marlene Cruz, diyan sa Bethany Methodist Church, may bahay ng ating Reverend Miss Cruz. God bless you and your ministry and family. At gayon din kay kapatid na LB Andicoy, diyan sa Maribelas, Bataan. God bless you and your family. At gayon din ng Reverend Federico S. Cruz Jr. ng Capital Methodist Church, yan po sa City of Balangang, Bataan. Ang kanyang comment ay healing po kay Pastor Laarni Sonyiga, kapatid po ni Attorney Jofrank Sonyiga. Nasa London ngayon at isang COVID patient po. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed reiterate our prayer for Reverend Laarni Sonyiga for his continuous healing, recovery, good health, and wellness. In Jesus' name, Amen. At gayon din po mula kay kapatid na Sigfred Bustamante dyan sa Bataan. God bless you at ang iyong mahal sa buhay. At ingatan ka ng Panginoon. At gayon din ang kapatid na Ezekiel Lanusa. Pagpalain ka ng Diyos at gayon din ang iyong pamilya at ang iyong lugar. At gayon din kay Quezon Shalom at Domingo Tangonan. God bless you saan ka man naroon. Ingatan kay lahat ng ating Panginoon. Regards sa inyong lahat dyan sa Caloocan City. At the comment from Reverend Federico Cruz Jr. praying for Bataan Central Hospital, mga frontliners na nag-positive sa COVID-19. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for this reiteration of prayer requests. In Jesus' name, Amen. At gayon din mula kay Pastor John Caballero Abagon ng Open sa Heaven Methodist Church, dun po sa Iloilo. At kasama natin, God bless you and your family. At gayon din ang ating Mission Church diyan sa Iloilo. Ingatan kayo ng Panginoon at God bless ang buong
Visayas, at gayon din ang buong Mindanao at Luzon. At gayon din po mula kay kapatid na Teresita de Guzman, kasama din natin siya. God bless you and your family. At gayon din ang lugar ninyo. At gayon din po mula kay Teresita, Bataan din yan. At gayon din ang kapatid na Pastor June Caballero Abagon added comment, God bless you Bishop and God bless you all. Plus one emoji prayer and two emoji red color heart. At meron pang between. Kaya God bless you din. Maraming salamat. At ang sabi ng ating kapatid na LB Andicoy, Amen. Amen sa ating Panginoon. At gayon din ang ating Diconis Merlin Sebastian, God bless you and your family. At purihin ang Diyos sa inyong ginagawa ng pagtatanim dyan ng mga vegetables. Kaya lahat tayo ay magtanim ng vegetables ngayon. Kung meron tayong mga paso-paso, meron tayong mga plastic na hindi natin nagagamit, at sa ating mga tagiliran, ay meron pong mga available, may lupa, taniman natin, at yung bang mabilis na tumubo at lumaki, katulad ng pechay, ng mustasa, at talong, at ampalaya, yung mga nandun sa bahay kubo. Kaya amen, sabi ng ating kapatid na Merlin Sebastian. Thank you rin sa in-upload mo na pangungumusta mo. Kaya kumusta rin sa inyo. At sabi ng ating Reverend Federico Cruz Jr., amen, amen sa Panginoon. Talagang patuloy na amen, amen sa Panginoon. Reverend Alexander Bacon, diyan sa Limay, Bataan. God bless you and your family and ministry at sa lugar ninyo. At gayon din kay kapatid na Joy de la Cruz, God bless you and your family. Stay at home at stay ka lang lagi na sa puso mo ay merong joy, since your name is Joy. Ano po? At mula kay DSA Reverend Feliciano Pantanosa ng District 1 ng Nueva Ecija, ng Anek B. Ano po? At God bless you and your family, at gayon din ang ministeryo mo sa buong distrito ng Nueva Ecija District 2. At regards to all of you, at patuloy kayong pagpalaan, ingatan ng ating Panginoon. At gayon din kasama din natin ang ating kamag-anak, kapatid na Tita Gloria Kabakungan, dyan po sa, ano bang street yun? Dyan po dyan sa Megat Methodist Church, sa pangunguna po ng ating Reverend Attorney Ramoncito Bison. Kaya shout out to all of you dyan sa Mega Church sa Quezon City, at gayon din sa Kabakungan family dyan po sa bandang Quezon City. God bless you all, at gayon din sa inyong pamilya, at God bless ang buong Quezon City. At sa Sora Street, Sora Street, ano mo? Kaya yan ay malapit sa ating opisina ng M Pilipinas. At gayon din po mula kay Reverend May Rose Rodriguez Tandayo dyan sa bandang San Jose del Monte City sa Bulacan, at siya po assistant pastor dyan sa Diparo, dyan sa Kakarong Methodist Church sa Kakarong Pandi, Bulacan. At God bless you and your family and your ministry. At napakagaling na magluto itong kapatid na ito, lalo na pag yung kimchi, napakasarap yan. Ay nanirahan din kasi ng trabaho din ng kapatid na Reverend Cruz dyan sa Korea, Tandayo. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. At alam ko na marami pang mga magko-comment sa pagkatapos nitong episode natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga likers, sa lahat ng mga commenters, at sa lahat po ng mga nagpapalo sa ating page. At gayon din po sa bawat pag-share ninyo ng bawat episode ng Ride On Ministry. Maraming salamat din po. At gayon din ay kasama po natin ang mga kapatid na kung saan ay hindi po nakapag-comment, katulad po ng ating kapatid na Net de los Bonet de los Trinos ng Mega Methodist Church diyan po sa Quezon City, and ang mga iba pa na magpapaabot ng kanilang pakiki-ride on ministry at solidarity sa ating gawain. At ito po ay napakagandang pagkakataon na everyday ay nagkakaroon tayo ng ecumenical interfaith solidarity with one another
in terms of worshiping, praying, and in terms of extending our concern to each one of us. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Kung gaya't ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Pero araw-araw magsama-sama po tayo. At bukas, dahil ito po ay linggo, ay alas 10 po yung ride-on ministry ng abang lingkod ng ating Panginoong Diyos. At alam ko rin na meron din pong mga live streaming worship services ng mga workers, mga churches, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At kasama natin na ang lahat ng mga ito ay atin po ipinapanalangin sa Panginoon na i-bless ng Panginoong Diyos at kasangkapanin yung mga tumatayo na sila po'y talagang nagbi-minister sa buong mundo at pagpalain sila empower ng Panginoon, gabayan ng Diyos at gayon din po lahat ng mga worshiping and interceding viewers saan man sila naroroon ay i-bless at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po paalaala po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Kasama natin ngayon si kapatid na Dory Abalos. At God bless you, Abalos sa families. Ang kaman naroon ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kaya nga po araw po ng linggo bukas, huwag po nating kalilimutan na sa loob ng ating mga bahay ay gawin po natin na extension ng ating local church. Ano po? At dyan po ay makiisat po tayo at makipanambahan po tayo. At gayon din po ay sa panahon ng offering ay mag-offering din po tayo. Ano po? Pagkaloob po natin yung ating mga kaloob, yung ating mga pangako at gayon din po yung ating mga ikapo. At nang sa gayon ay patuloy po tayo na nakakatulong, nakikiisa at nakikibahagi sa buhay pinansya at buhay misyon at buhay ministries ng ating church at gayon din po sa mga suporta para po sa mga lingkod ng Diyos na kinakasangkapan ng ating Panginoon at ibigay po natin sa ating local church. Huwag niyo pong ibigay sa akin, ibigay niyo sa inyong local church sa panahon na kung saan ay pwede po kayong pumunta sa local church ninyo at yan po ay makakatulong po. Ano po? Kung meron pong malaking maitutulong ng Ride-On Ministry, hindi po ako titigil na magpahayag niyan. Na lahat po ng mga pamilya na nagkakaroon din po ng worship services kapag araw ng linggo, gawin po natin ang ating offering, yung mga pledges natin at ikapo natin upang makatulong nga sa gawain ng ating church at gayon din yung pangailangan ng ating mga workers. Kaya ipaabot din natin mga kaanib, mga pamilya ang pangungumusta at malasakit natin sa ating mga workers na talaga naman pinili na sila'y tinawag, isinugo ng Panginoon sa ating local church. Nang sa gayon ay mapalakas din sila sa panahon na ito. Alam ko na hindi mga workers na naghihintay ng talaga namang ayuda, ng mga blessing. At huwag po natin siya kalilimutan. Ano po? Bless natin sila, kachat natin sila, tawagan natin sila. Kumusta ka na ba, Pastor? Diakonesa, kumusta na ka ba sa kalagayan mo? Ikaw ba'y buhay pa? Ikaw ba'y meron pang kinakain na kamote? Na ugot ti bulong ti kamote? O ano pa man maaring healthy na mga ibinigay ng ating Panginoong Diyos at gayon din ang mga lingkod ng ating Panginoon ay yung ating malapit na pangungumusta rin at pagte-text natin, pag-chat sa Messenger at gayon din sa ating Facebook ay napakalaking bagay yan na talagang booster yan, ano po? Recharger yan sa bawat kaanib natin, bawat membro natin. At gayon din na membro to membro, nagpapalakasan din sa bawat isa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya ako po kahit hindi ko nakilala, kinukumusta ko na kahit na
na hindi ko nakilala, ay talaga naman atin pong ipinapaabot yung ating panalangin na kahit amen lang, kahit na in the name of Jesus, kahit yun yung sinasabi lang natin na stay at home at ingatan ka ng Panginoon ay napakalaking bagay yun. Ano po? Kaya gawin po natin yung tayo po ay mag-offering bukas every Sunday. Kung meron kayong midweek service, gawin din po ninyo yung pag-offering. Kung kaya't meron pang humabol na kung saan ay nagpapaabot ng kanilang comment, kasama natin ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit, ano po, ng Ciudad Adelina Village, dyan po sa 13 Martires ng ating Methodist Church dyan, 13 Martires City, Cavite. Pagpalain kayo ng Diyos at gayon din yung ministry ninyo at gayon din po yung kapatid natin siya po ay mula kay kapatid na isang worker ng United Methodist Church dun po sa Cebu City, Pedrosa Jaron Kevin. God bless you and your family at gayon din yung ministry mo at gayon din ang kapatid na Teresita de Guzman ng Bataan, ano po? Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment ay God bless po para for our na sana mawala na virus ng COVID. Thanks po, Tess de Guzman. Yes, in Jesus' name, lahat tayo magsasabi na mawala na itong COVID-19 na ito. In the mighty name of Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya nga po ang abaglingkod ng ating Panginoong Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magkita-kita muli bukas. Kung kayo po ay walang live stream sa inyong lugar, alas 10 po ng umaga, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the indwelling and power and anointing of the Holy Spirit be with us all now and forever. More amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, bago magtapos, bago yung ating pamamaalam ng final sa bawat isa sa atin, ay awitin po natin itong awit na magagawa natin. Ayan. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos at ating pong sama-samang abangan ang panibagong buhay, ang panibagong pag-asa at panibagong simulain ng church and society at gayon din ng bawat bansa sa buong mundong ito.
Kung kaya't magpatuloy po tayo sa lahat ng gawain natin sa buong maghapon na talaga naman dama natin yung presence at pamatnugot ng ating Panginoon. Kaya to God be the glory. God bless you all. Bye-bye and bye-bye po sa ating lahat.